Nakapagpatayo tayo ng 2,201 classrooms, nakapag-repair ng 1,274, at nakapag-construct ng 880 health facilities. Alam natin lahat ang hirap ng daan papunta sa malalayong lugar at eskwelahan. Kaya tuloy-tuloy rin ang pagpapatayo natin ng last mile school classrooms. Ngayong taon, 45 na ang nakumpleto at tuloy-tuloy pa rin ang konstruksyon ng iba pang LMS sa iba't ibang sites. Aasahan po ninyong walang preno ang DepEd sa paglikha ng mga proyekto para sa kabataang Pilipino. Isa rin sa naging prioridad ng biyahe natin ngayong taon ay ang internet connectivity sa mga paaralan. Sa kasalukuyan, mayroon ng 25 schools na napili upang magkaroon ng Starlink connection. 2,000 schools naman ang nabigyan ng satellite para sa internet connectivity. May mga na-procure na rin ang DepEd na mga digital education learning carts. Ito ay ang computer labs on wheels na mayroong laptops, hard drives, charging cart at smart TV. Pasikot-sikot man ang mga daan para sa ating tagumpay, Patuloy tayong uusad. Patuloy tayong maglalakbay. ngayong taon, inilunsad din natin ang matatag curriculum para sa K-10. Sa gabay ng ating matatag curriculum, mas binigyang focus ang foundational skills sa literacy at numeracy sa ating early grades, particular sa ating mga disadvantaged learner. Hindi ngayon ang oras para magpahinga. Sa pagbubukas ng school year, nag-pilot program na agad tayo ng matatag curriculum sa 35 na mga paaralan sa 7 rehiyon ng bansa. Hindi tayo hihinto sa pagbiyahe. Upang masiguro ang learning recovery mula sa epekto ng pandemya, ipinatupad natin ang National Learning Camp na bukas para sa lahat at isasagawa taon-taon. Sa biyahe natin, hindi pwedeng maiwan at malagpasan ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Kaya naman, inilunsad ng DepEd ang Learner Rights and Protection Office o LRPO at ang Learners Telesafe Contact Center Helpline na tutugon sa kanilang mga pangangailangan at concerns pagdating sa anumang uri ng pang-aabuso. Naging makulay din ang ating biyahe para sa mga mag-aaral. Matapos ang 3 taon ng pandemya, binalik natin ang in-person na pagdaraos ng palarong pambansa kasabay ang Learners Convergence, gayon din ang National Schools Press Conference at National Festival of Talents. Malinaw ang naging direksyon ng DepEd. Alam natin ang kahalagahan ng nutrisyon at pagkain sa mga mag-aaral. Kaya naman sa nakaraang pagdinig para sa ating 2024 budget, isinulong ng DepEd ang karagdagang pondo para sa school-based feeding program upang mas mapahaba ang ating feeding days sa mga paaralan. Katuwang din ang Go Negosyo, maglulunsad tayo ng mga school garden kung saan ang mga itatanim ng mga estudyante ay maaari nilang maiuwi sa kanilang mga pamilya. Sa biyaheng ito, gusto nating ligtas sa ating mga guro, may maaayos na trabaho at makapag-focus sa pagtuturo. Patid natin ang sangkatutak na administrative task na pinapasa sa kanilang mga bagong bayani. Kaya naman, sinisikap nating mailabas bago matapos ang taon ang guidelines para sa removal ng administrative task ng mga guro. Nagsimula na rin ang DepEd sa pag-hire ng mga administrative personnel na siyang gagawa ng mga administrative tasks sa ating mga paaralan. Ma'am, Sir, dinig namin ang inyong mga hinahin. Kaya naman nakipagtulungan tayo sa GSIS para mabigyan ng express lanes at dedikadong account officers ang mga DepEd personnel. Nagbigay rin ang DepEd ng GSIS Personal Accident Insurance kung saan maaaring makakuha ng accidental death or dismemberment hanggang 100,000 at medical reimbursement feature for accident-related injuries na hanggang 30,000 ang mga
mga kawani na makaiibsan sa mga gastusing hatid ng work and non-work-related accidents. Maaasahan ng mga guro na walang preno ang DepEd sa pagkalap ng mga karagdagang tulong at benepisyo, pinansyal man o hindi. May mga lubak man sa daan, patuloy pa ring tatahaki ng mga tulay ng hamon tungo sa ating mga pangarap. Malayo pa ang biyahe, subalit hindi tayo hihinto hanggang sa maihatid sa bawat pamilyang Pilipino Ang isang edukasyong matatag. Sa naging biyahe natin ngayong 2023, nagpapasalamat kami sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa kinabukasan ng ating kabataan at sa patuloy na pagmamahal sa Pilipinas. Sabay-sabay nating sasalubungin ang bagong taon, ang bagong bukas, tungo sa isang matatag na Pilipinas. Isang bansang makabata, Batang makabansa.